Yo, what's up sa inyo guys? Nagbabalik na naman 150 and gusto ko na tapusin yung issue na naririnig-rinig ko na naman. May issue na naman. Ay, sus me, araw-araw na lang may issue. Pansin nyo, di rin ako naligo dahil this past few days sobrang dami ko talagang inaasika, sobrang dami kong ginagawa. Hindi ko na rin talaga natututuhan minsan yung mga tao dito dahil sobrang dami ko talagang ginagawa. Pero anyways, sagutin ko yung mga tanong niyo guys kung bakit daw yung iniwan ni Troy dyan, yung kapatid ko sa gitna ng daan, na galing ata sila ng all day ata yun. Galing sila ng all day, tapos iniwan nila Troy dyan yung kapatid ko sa gitna ng daan. Tapos sinabi daw na minura ni Troy dyan yung kapatid ko. Although napanood ko naman, unang-una ko naramdaman, alam naman na ni Troy yun, And actually kasama ko si Troy dyan. Ayan, so siya muna yung una ko pagsasalita tapos bago ako magsasalita. Tapos sasagutin ko na rin kung bakit hindi ko pinapalaya si Troy. Okay, so sasagutin ko yan lahat dito guys. Talaga pasok dito Troy, para matapos na yung mga kung ano nilang sinasabi. So yun, rektahan na tayo Troy. Yung nangyari yung gabi na yun, ikaw na lang magkwento sa kanila kung ano yung punishment na hinarap mo nung gabi na yun. Pinarusahan ako guys. Sige, lakasan mo boses mo para marinig mo. Pinarusahan ako guys, pero hindi ko na lang dinihan sa inyo guys. Ayaw mo sabihin. Yung paano pinarusahan. Hindi ko na lang yung pinapod kay boss guys. Kasi naiya ako. Tsaka gusto ko lang din humingi ng pasensya sa inyo. Sa mga pansin ko din, sa pamilya niyo Sob. Tsaka sa kay Colin na din. Nabigla lang siguro gawa ng dala ng emosyon. Pero ano lang guys, isa lang masasabi ko guys, hindi ako papayag na matagaw ni Jilo nung ganun-ganun lang. No, yun na. Yun lang gusto mo sabihin. O, sige na. Pwede mo nung guys. Ha? Guys mo nung. Sige. So, yan guys. And grounded din sa akin si Troy dyan guys. Actually, 2 weeks siyang grounded sa akin ngayon. Pasok niya kasi is until 6 PM. Pero nakauwi siya dito madalas 9 na ng gabi, 10 na ng gabi. Ang alam ko, 6 talaga yung uwian niya. Tapos nakauwi siya 9 ng gabi, 10 ng gabi. Ang lagi niyang sinasabi sa akin, project daw, may practice daw sila ng sayaw, practice daw ng choir, may mga ganun-ganun dahilan. So, syempre, as parents ni Troy, guardian ni Troy, na iniwala ako sa kanya, di ba? Dahil, sige, para sa pag-aaral niya eh. So, ginrounded ko rin siya doon sa mga, ano na yun. So, sabi ko, kung gusto niya mag-practice, kung gusto niya mag-ano, dito, sa bahay. Hanggang alas 7 ka lang. Pag wala pa dito ng alas 7, 7:01, matulog ka sa labas. Sa labas ka matutulog ka. Umanap ka ng tutulugan mo. Okay? So yun yung naging punishment din sa akin ni Troy dyan. Yun nga, nag-vlog din ako noon kung paano ko talaga inano si Troy dyan. Dinisiplina. And I think kahit baka kapag napanood yung vlog na yun, yung ginawa ko kay Troy, baka magalit din kayo sa akin guys. Dahil yun, literal talaga nadala ko ng emosyon. Di ko rin nagustuhan yung ginawa ko. Pero di siguro ako magsasorry kay Troy. Dahil di ko alam guys parang hindi ka sorry yung ginawa kasi ni Troy Parang napuno na lang din ako sa lahat-lahat ng ginawa niya Pero mabait naman yung bata yun. And sagutin ko na rin yung ano nyo guys. Yung tanong nyo, bakit hindi ko pinapalaya si Troy dyan guys. Okay. Ito yung katotohanan sa likod lahat ng to. Okay. Ito na guys. Ito yung sasabihin ko na. Actually ayoko nang sabihin to. Okay. Ayoko nang sabihin talaga to sa inyo. Pero sige, para maliwanagan na kayo, para di na kayo paulit-ulit na palayasin mo si Troy, palayasin mo si Troy, palayasin mo si Troy. Si Troy dyan guys, sa papel is ampon ko siya. So inampon ko si Troy dyan. Okay. Inampon ko siya, ako yung nagpapaaral sa kanya, ako lahat. Ang pinayo ko lang sa kanya, hanggat nandito siya sa bahay, hanggat mag-ipon siya. Okay, mag-ipon siya para mapauwi niya rin yung magulang niya na nasa ibang bansa. Mauwi dito and makapagsama-sama sila. Inampon ko si Troy dahil halos ako na lang yung tinuturing niya rin pamilya. Pumayag naman yung parents niya na ampunin ko si Troy. So, yun na yung pinaka-catch guys. So, ampun ko si Troy. And nakapirma ako, maraming mahabang proseso yung nangyari. Napakahabang proseso nun guys. Hindi ko yung vlog dahil masyadong personal at masyadong privacy. Kaya yun yung pinaka big reason kung bakit hindi ko pinapauwi si Troy guys. Dahil wala siyang uuwian Ang uuwi niya ito, ang tahanan niya ito, ang bahay niya ito. Okay? Kung mapapansin nyo kung bakit binabastos-bastos ako ni Troy dyan sa video, hanggang video niya lang ako binabastos guys. Pero pag off-cam, hindi niya yung nagagawa sa akin. Pag may nakatutok na camera yan kay Troy dyan, pag yan si Troy dyan, humawak ng camera, gangster na yan. Like wala na daw siyang kinakatakutan, gangster na yan. Kahit saang lugar kami napupunta, pag yan si Troy dyan, nakahawak talaga ng camera, gangster yan. Pero kapag wala siyang camera, napakabait na bata yan. Mabait yung bata na yan. Masipag din naman, kahit papano. Yun nga lang, sa pag-aaral talaga, medyo sablay-sablay. Pero in terms of gawain bahay, isama naman dito sa bahay, okay naman yan. Pero once na makahawak talaga yan ng camera, sobrang feeling niya,
siya si Tupac, ganun siya katindi guys. So, sana nasagot ko yung tanong ninyo. And, yun. Kung may mga tanong pa kayo guys, sasagutin ko ulit. Sasagutin ko lahat yan, okay? So, yun. Kung may nagugulang pa kayo, or what, sagutin natin yan dito. Pero yung sa kapatid ko, clear na yun. Pinarusahan ko si Troy dyan doon, off-cam. Hindi ko yun bilinag guys, dahil super tindi talaga. So, sana guys, tigilan nyo na muna yung pambaba sa akin. At kung meron man, sasagutin ko ulit yan. Sumbo kayo kay Dharma.